Ama namin Diyos, kami po ay tunay na nagpupuri at nagpapasalamat sa kadakilaan ng pag-ibig mo sa buhay ng sa amin sapagkat muli mo kami dinako sa iyong bahay sambahan upang kami ay mag-aral, matuto, lumago sa aming pananampalataya sa pamamagitan po ng iyong mga salita. Dalangin po namin, Panginoon, na tulungan mo kami na unawain ang lahat ng mga bagay na siyang iahayag mo sa aming kalagitnaan. Wala kaming magagawa, Panginoong Diyos, kung kami hiwalay sa iyo. Kaya naman dalangin namin ang pagkilos ng iyong banal na Espiritu Santo na maghari at gumawa sa aming mga buhay nang sa lahat ng aming maririnig at tatanggapin, Panginoong Diyos, ay maging kalakasan at katibayan ng aming pananampalataya. Tulungan mo kami, Ama, na ipamuhay ang mga salitang ito. Hindi lamang ito aming mapakinggan at maging karunungan, kundi ito po ay aming maging buhay, Panginoong Diyos. At taglayin po namin ito hanggang sa ikaw ay dumating aming Panginoong Yesus. Ama, pagpalain mo rin ang lahat ng mga kamay na nagkaloob ng kailang mga handog para sa iyong gawain. Hayaan mo, Panginoon, na sila na umaasa at patuloy, Panginoong God, na nanalig sa iyong mga pangako ay tumanggap ng pagpapala na nanggagaling sa iyo. Sapagkat ikaw ang nangako, Panginoon, ang lahat ng nabibigay ay binibigyan mo rin. Salamat po, Panginoong Diyos, at inangkin namin ang katagumpayan mula sa umpisa hanggang sa matapos. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Palakpakan po natin ang ating Diyos. Revelation chapter 11, Pahayag, Kabanatang 11, verse 1 to 4. 1 hanggang 4. Pahayag, Kabanatang 11, 1 hanggang 4. Sabay-sabay po nating basahin. At binigyan ako ng isang tampong katulad ng isang panukat. At may isang nagsabi, magtindig ka at sukatin mo ang templo ng Diyos at ang dambana at ang mga sumasamba doon. At ang loobang nasa labas ng templo ay pabayaan mo. At huwag mong sukatin sapagkat ibinigay sa mga hintil at kanilang yuyurakang 42 buwan ang banal na syudad. At may pagkakalubakod sa aking 2 saksi at sila'y magsisipagkulang 1,260 araw na nararamta na magagaspang na kayo. At ang mga ito ay ang 2 punong ulipo at ang 2 kandelero na nakakatayo sa harapan ng Panginoon ng lupa. This Revelation chapter 11 is very important to our salvation. Ang pahayag, Kabanatang 11, talatang 1 hanggang 4 ay kumakatawan para sa ating kaligtasan. Because through this Revelation chapter 11, God explained to us who will be saved in the last time. Sapagkat sa pamagitan po ng pahayag, Kabanatang 11 ay tunay na maunawaan nating mabuti, sino nga ba talaga ang maliligtas sa huling araw? God said, measuring only the altar, holy place, and then most holy place. At tandaan po natin dito na ang tanging pinasusukat lamang ng Diyos ay yung templo ng Panginoon na kung saan dambana at ang dakong kabanal-banalan. But verse 2, leave out the courtyard outside the temple court, they not be saved. Because they not be saved. Samantalang sa talatang 2 ay tinutukoy naman nito na pababayaan yung labas ng templo sapagkat sila naman ay kumakatawan doon sa mga hindi maliligtas. And then from verse 3, suddenly said about 2 witnesses. At pagdating doon sa talatang 3 ay bigla na lang binanggit ang tungkol sa 2 saksi. I give power to my 2 witnesses and they'll be prophesied 1,206 days. Sila'y pagkakalooban ng kapangyarihan magsipangula ng 1,260 araw. We don't know exactly what meaning of the 1,206 days. Some person said 1,260 years, or some person said same 42 months, 3.5 years. At sinasabi nga po ng iba, maaari hindi po natin naunawang mabuti yung mga kahulugan ng 1,260 araw, pero sa ibang mga nakakaunawa nito ay sinasabi nilang ito'y kumakatawan doon sa 42 buwan na kumakatawan sa 3 taon. But I think it is not important. It is important
these two witnesses cross with cross and then testified about Jesus Christ. Pero hindi na mahalaga kung ano man o ilan man yung araw na yon. Ang pinakamahalaga ay padadala niya yung dalawang saksi na yon upang magpatotoo kay Jesucristo. And then verse 4, there are two olive trees and then two lampstands who stand in front of God. At pagdating sa talatang 4 ay tinutukoy nito yung dalawang punong olibo at dalawang kandelero sa harapan ng Panginoon. Yeah, these two witnesses is true body of Christ and God's temple. Ang sinasabi dito na yung mismong dalawang saksi na yon ay ang tunay na templo at tunay na mga mananampalataya ni Kristo. And then, Revelation chapter 11, these two witnesses will be killed by the beasts who came from the abyss. And then after 3.5 days, they're from death and ascend to heaven. Pero binabanggit din po ng kabanatang 11 na itong dalawang saksi na ito ay papatayin ng isang halimaw na galing dun sa Hades. Pero sila po'y muling mabubuhay sa pagkatapos ng 3 araw at kalahati at sila iaakyat doon sa Panginoon. These two witnesses, not only two persons, those who are two witnesses will let from death and nurtured by Jesus Christ. Pero kailangan natin maunawa mabuti na hindi lamang ito saktong dalawang saksi, kundi ito po'y tumutukoy sa mga saksi na kung saan sila'y magtatagumpay at sila po'y dadagitin at dadalhin sa piling ng ating Panginoon. When I check through YouTube, almost Korean churches said these two witnesses are Old Testament Bible and New Testament Bible. At sa aking pagsisiyasat sa YouTube, lalo na po sa mga iglesia doon sa Korea, ang sinasabi nilang dalawang saksi na ito ay kumakatawan sa Lumang Tipan at Bagong Tipan. But Harris Church said their head pastor is two witnesses. Pero sa iba namang masinasabi pong mga kulto o iba ang katuruan ay inaangkin nila na yung kanilang mga pastor ang isa doon sa mga saksi na yun. Last time, Pastor Che, who came from China, said, time come, I set up two witnesses in the world. At sinabi nga po ni Pastor Che na yung galing sa China na pastora ay darating ang araw na ako'y magtatalaga ng mga saksi na iyon sa mundo. She said, if you will be run from me, and then if you change, overcome, you will be two witnesses in the world at the last time. At ang sabi pa nga po niya na kung kayo'y makikinig sa akin at matuturuan ko, kayo po ay magiging isa doon sa mga saksi na iyon sa buong mundo. Okay, this time let's check who is two witnesses to hold the Bible. Pero sa pamagitan ng Biblia ay kailangan natin siyasatin sino nga po ba talagang tinutukoy na mga saksi. It is connect to Zechariah chapter 4. Zecharias, kabanatang 2. Okay, we have no time. That's why only verse 3. Let's see. Two olive trees are by it. One at the right side, one is at the left side of the lampstand. Chapter 2. The chapter 4, verse 3. Sa Zechariah, kabanatang 4, talatay po'y 3, sinabi po doon na may dalawang puno ng olibo sa siping iyaon, isa sa dakong kanan at isa sa dakong kaliwa. Okay, you know story of the Zechariah chapter 4. Israel people after came back from Babylon, they again built God's temple. At ito po yung istorya ng mga Israelita na kung saan matapos po silang madakip ng mga Babylonia, sila po yung nagtayo ng templo. Time of the most high priest Joshua, diba? Jesus, name is Jesus, Joshua, and then time of the Zerubbabel, Judah governor. At ito ay naitayo sa pamamagitan po ng panahon po ng kanilang pinakadakilang sacerdote na ito po ay si Josue o si Jesus na sinasabi sa pamamagitan po ni Zorobabel. By the Babylon, 70 years, there's no God's temple already destroyed. That's why after 70 years, God sent most high priest Jesus, Joshua,
to build God's temple. Alam naman natin ang panahon na iyon ng Babylonia ay nasira po yung templo sa loob ng 70 taon. Ito po'y wala. Kaya naman sa pamamagitan po ng propetang si Josue o pinadala si Jesus para maitayo muli yung templo. And then verse 9, di ba? Verse 9, the hand of the Zerubbabel have laid the foundation of this temple. Sabi sa 9, ang mga kamay ni Zerubbabel ay siyang naglagay ng mga talagang baon ng bahay na ito. Yeah, now focus is God's temple, di ba? God's temple. It is important. Kaya nga po masasabi natin, pinakamahalaga doon sa templo ay yung pundasyon. Yeah, this Zechariah chapter 4 says about 2 olive trees and then 7 lampstands. Kaya nga po ang Zechariah kabanatang 4 ay tumutukoy doon sa tinatawag na 2 puno ng olibo at doon sa ilawan. Revelation chapter 11 says about 2 olive trees and then 2 lampstands. Na kung paano nga po doon din sa pahayag kabanatang 11 ay tinutukoy din po yung 2 puno ng olibo at 2 ilawan. Revelation chapter 1 verse 20 and then also chapter 2 said the 7 churches, 7 stars and then 7 lampstands, they are 7 churches in the world. At pagdating naman doon sa pahayag kabanatang 1, talatang 20 hanggang sa kabanatang 2, ang tinutukoy po doon sa 7 bituin na yon at 7 ilawan na yon ay kumakatawan sa 7 iglesia. And then our Lord Jesus Christ is working side of the between of the 7 churches, 7 lampstands. At kung paano ang ating Panginoong Jesucristo ay gagawa mula doon sa 7 bituin at 7 ilawan na yon na iglesia. That's why we can understand this 2 olive trees. Of course, He's Jesus Christ, also Holy Spirit. At masasabi natin na magiging maliwanag sa atin na yung 2 saksi na yon ay kumakatawan sa ating Panginoong Jesucristo at sa banal na Spirit. Yeah, also 2 lampstands. This church, not visible church, is true body of Christ church. At maari nga po yung 2 tinatawag na ilawan ay kumakatawan din sa iglesia, ngunit hindi sa isang nakikitang iglesia, kundi tunay na iglesia. Yeah, the Zechariah chapter 4, focus of the message of Zechariah chapter 4, destruction of the God's temple, diba? In the last time, we have to we need revival of our church, all the churches in the world. Kaya nga kung paano po ng storya po na nakapaloob sa Zechariah kabanatang 4 ay yung tinatawag na pagtatatag na muli ng iglesia sa huling kapanahunan. Kailangan pong maitayo muli ang iglesia. Because today there are so many churches, but there are, I think, many churches not true body of Christ. Totoo naman po na sa panahong ito ay napakarami talagang tinatawag na iglesia, pero sa karamihan ng mga iglesia ngayon hindi pa rin maituturing na tunay na katawan ni Kristo. Okay, one more time, let's see, diba? Zechariah chapter 4 verse 9, the hand of the Zerubbabel have laid on foundation of the temple. That's why his hand shall also finish it. Sinabi nga po doon sa Zechariah kabanatang 4 talatang 9 na makamay ni Zerubbabel ay siyang naglagay ng tatagang baon ng bahay na ito at ang kanyang kamay ay siya rin tatapos. And then verse 10, diba? The plumb line in the hand of the Zerubbabel. Sinabi po doon sa Gis na yung kamay ni Zerubbabel, ang mga ito ay ang mga pabatong tingga. The plumb line is in the hand of the Zerubbabel, diba? That's why the verse 9, his hand of Zerubbabel have laid on foundation of this temple, and then he'll be finished the God's temple. Sinabi mismo ng Gis na nasa kamay ni Zerubbabel, yung mismong pabatong tingga na kung saan ililalagay, sinabi doon sa 9 na yung kamay mismo ni Zerubbabel ang maglalagay ng tatagang baon ng bahay o templo. Which means most high priest Joshua, Jesus, and this Zerubbabel will measure God's temple. Who's true members of Christ. Ibig sabihin, yung dakilang saserdote ni si Josue o si Jesus at kasama ni Zerubbabel ay magtatatag ng isang tunay na iglesia o templo. This chapter 4 said about this, there are 7 lampstands and then 2 olive trees. One is right side, others left side.
Kaya binanggit nga po ng Zechariah na kung saan mayroong tinatawag na 7 ilawan, na kung saan may 2 puno ng olibo, ng isa'y nakatayo sa kanan at ang isa'y nakatayo sa kaliwa. Yeah, that is verse 11. Sa 11. Yeah, and then verse 12 and 13 said, "But you know this meaning of this olive tree?" He said, "I don't know." He said, "I don't know." Pero pagdating doon sa 12 at 13, tinanong siya, si Zechariah, kung ano ibig sabihin ng 2 puno ng olibo. Ang sagot niya, hindi ko po alam. And then verse 14, these are 2 anointed ones who stand beside the road of the whole earth. At pagdating doon sa 14, ito ang 2 anak na pinahiran ng langis na nakatayo sa siling ng Panginoon ng buong lupa. Yeah, but please be careful about these 2 witnesses. This one is not only 2 persons. Pero kailangan natin maging maingat kung papaliwanag po natin ang 2 saksi sapagkat hindi lamang ito tumutukoy sa 2 saksi. Yeah, also 2 witnesses, they are true body of Christ. The Church of God, true Church of God, body of Pero Christ. magiging maliwanag sa atin na yung 2 saksi na yon ay maituturing na tunay na 2 iglesia o katawan ni Yes, Kristo. but this is not like one church and other church. All the church in the world, but true believers, only true body of Christ church. Pero hindi po ito tumutukoy sa ibig sabihin na 2 iglesia o magkaibang iglesia, kundi sa karamihan ng mga maraming mananampalataya ay tunay na mayroong tinatawag na tunay na katawan ni Kristo at tunay na Okay, mananampalataya. one more time, let's remind Revelation chapter 11. Now, in the last time, God wants to judge the God's church, God's temple. Sinabi nga po doon sa pahayag, Kabanatang 11, ay hahatulan ng talaga ng Diyos yung tunay na kanyang iglesia. Only God said only count, the holy place and most holy place. The altar means holy place, and then the most holy place. Kaya naman iniutos doon, ang tanging susukatin lamang ay yung tinatawag na altar. Ibig sabihin, ito po yung dakong banal at dakong kabanal-banalan. Only try to count those who worship to me in the holy place and the most holy place. Ibig sabihin, ang mabibilang lamang ay yung mga sumasamba sa Kanya sa pamamagitan ng dakong banal at dakong kabanal-banalan. Now today there are so many members in the church, but only 2 kind of disbelievers will be saved and into the God's kingdom. Maari nga po na sa karamihan po na maraming mananampalataya sa kasalukuyan, pero 2 klase lamang po ang maaring makasama doon sa kaharian ng And then Diyos. Revelation chapter 11 said, if you want to know what is the true body of Christ church, you must understand about the 2 witnesses. Kaya naman, sinasabi po doon sa pahayag, Kabanatang 11, para malaman natin kung sino po yung tunay na mananampalataya. Ito'y sa pamamagitan ng 2 saksi. This Revelation chapter 11 connect to Old Testament Bible, Zechariah chapter 4. Kaya nga po masasabi natin yung pahayag, Kabanatang 11, ay konektado doon sa sinasabi ng Zechariah, Kabanatang 4. What's the message of the Zechariah chapter 4? Restoration of the God's temple, diba? Church, body of Christ, church. Na kung paano nga ang naging mensahe ng Zechariah ay pagtatayo o pagtatatag muli ng templo ng katawan ni Kristo. Yeah, because by the Babylon, when Judah, Israel people commissioned to God destroy God's temple by the Babylon hands. Sapagkat sa pamagitan nga po ng Babylonia, nang magkasala po yung tinatawag na tribo ng Huda sa Panginoon, ay sinira yung templo ng Panginoon. But after 70 years, God want to rebuild His temple in the Jerusalem by His grace, love. Pero pagdating nga po, pagkatapos po ng 70 taon, ay nais niya muling ihayag ang kanyang templo sa pamamagitan po ng kanyang pag-ibig. Time of the most high priest Joshua, Jesus, named Jesus. At ito'y sa panahon ng dakilang serdoteng si Josue o ni Jesus. That's why Jesus Christ, when He died on the cross, the curtain between the most holy place, torn down from up to down. Kaya naman ang si Jesus ay mamatay doon sa krus, ay napunit yung kurtinang naghahati sa dakong banal at dakong kabanal-banalan mula sa itaas hanggang sa And then ibaba. the most high priest, Jesus Christ, passed into the most holy place by His blood. Kaya naman masasabi natin yung pinakadakilang saserdote ay nakapasok na una doon sa dakong kabanal-banalan sa pamamagitan ng kanyang dugo. But in the holy place, there's already the lampstand,
and then put the table, also jar of the incense. Pero alam natin na sa dakong banal ay naroon po yung tinatawag na lamesa na kung saan kinalalagyan ng tinapay, nandoon rin ang mga kandelero at naroon din po yung banga ng incense. Yeah, they pray to God. Is meaning of the incense, but incense. At masasabi natin yung insenso ay kumakatawan doon tinatawag na panalangin. Every day eat word of God, the manna, word of God. This jar of the bread. At yung tinapay naman o yung tinatawag na mana ay kumakatawan naman doon sa pagkain ng salita ng Diyos. Also, every day they eat by the Holy Spirit. It is 9%. At pagdating naman doon sa ilawan, ay kailangan silang mamuhay araw-araw sa tulong at gabay ng banal na Espiritu. When we check ourselves, it is so difficult but now. I think so many our members not belong to this level. Kaya naman kung sasabihin natin at sisiyasatin natin ang ating mga sarili, maaring karamihan sa ating mga miyembro ay hindi pa nakakaabot sa ganung klase po ng kalalagayan. That's why purpose of this message is we have to make a true body of Christ, true Christ temple. Kaya nga masasabi natin, ang ibig sabihin ng ating pinapag-aralan ngayon ay kailangan tayo makapagtayo ng tunay na templo at tunay na katawan ni Kristo. We understand and believe Jehovah God saved Israel people from Egypt and let them stay in the desert. Tayo po'y naniniwala at pinapanaligan po natin na ang Diyos mismo ang nagligtas sa mga salita mula sa Ehipto at dinala sila sa ilang. Yeah, it is God's will, diba? God's plan. According to His will, His plan that the Israel people first go to Egypt and stay there 430 years. At alam natin na ito'y plano at kalooban ng Diyos at ayon sa kanyang plano at kalooban ay hinayaan ng Diyos na ang mga salita ay mapunta sa Ehipto at maalipin sa loob ng 400 taon. And then God said to Moses, until July 14, you must prepare the lamb, 1 year old lamb. Kaya naman inutos ng Diyos kay Moises sa Hulyo, ng ika-14 ng Hulyo, ay kailangan magpatay ka ng 1 taong gulang na kordero. And then July 15, diba, day of the Passover, July 15, we have to kill the sheep and then get blood and put to prayer. At pagdating na 15 ay ng Hulyo, ay kailangan patayin yung kordero na yon at sa pamagitan ng dugo na makukuha doon sa kordero ay ilalagay doon sa hamba ng mga pintuan. Not only paint the blood, you must eat all the meat until bone. Pero hindi lamang sapat na ilagay yung mga dugo na yon ng kordero doon sa mga hamba ng pintuan, pero kailangan kainin ang lahat ng karne, maging ang buto ng kordero. Yeah, that's why Jesus Christ died on the cross, July 15, diba? Day of the July 15 Passover. Kaya nga po masasabi natin na si Jesus ay namatay ng Hulyo 15, araw ng Pasko. Only by the blood of the Lamb, blood of Jesus Christ, Israel people, they came up from Egypt. Kaya nga po sa pamamagitan lamang po ng dugo ng kordero ay nailabas ang mga salita mula sa Ehipto. And then they said, water baptism in the Dead Sea. At sila po ay nangabautismuhan doon sa dagat na pula. Through water baptism, clearly they separate from the world, the Egyptian soldiers. At sa pamagitan nga po ng bautismo doon sa dagat na yon, sila ay nahiwalay sa sanlibutan o nahiwalay sa mga sundalo o kawal ng Ehipto. And then when they have no food, God gives the manna from heaven. God the Father gives the manna, like as John chapter 6. At nang wala naman silang makain, ay ibinigay ng Diyos sa kanila yung tinatawag na mana na nanggaling sa langit. Ito ay nakalagay sa 1 Kabanata. Okay, try to understand with Exodus chapter from 12 with book of the John. Kaya nga po, kung unawain natin mabuti sa pamamagitan po ng Exodus, Kabanatang 12, at sa aklat ng Juan, ay maunawa natin ito. John the Baptist said, look, he said to Jesus, look, it's the name of God who take away all of the sins. At sinabi mismo ni Juan Bautista nang makita niya si Jesus, masdan ninyo ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. And then John chapter 3, Jesus said,
you have to be born again by the Word and Holy Spirit, and you can enter the kingdom of heaven. At pagdating ng 1 Kabanatang 3, sinabi ng ating Panginoon na kailangan ng bawat ay ipanganak na muli sa pamagitan ng tubig at spirito upang tayo makapasok sa kalangitan. Through water baptism, died on the cross with Jesus Christ. It is really you are be born again, and then you can into the God's kingdom. Kaya nga po, naniniwala tayo sa pamagitan ng ating bautismo o yung kamatayan nating kasama ni Kristo, ay doon pa lamang tayo magkakaroon ng karapatang makapasok sa kalangitan. And then John chapter 6, Jesus said, "In my flesh, in my blood, this is eternal life." At pagdating naman sa 1 Kabanatang 6, may sinabi ng ating Panginoong Jesus, kainin niyo ang aking laman at inumin niyo ang aking dugo sapagkat ito ang buhay na walang hanggan. Yeah, Jesus said, "The word I have spoken to us, spirit and life." At sinabi mismo ng ating Panginoong Jesus, ang salitang binabanggit ko sa inyo ay spirito at buhay. Because Jesus Christ, He came from the Word, Logos. The Word became His flesh, His body. Sapagkat si Jesus mismo ay galing sa salita, galing sa Logos, yung Logos mismo ay yung salita, ay naging kanyang katawan. He want to give to us the Logos, Word of God, His flesh and His blood. At ang hinahangad ng ating Panginoong Jesus ay ibigay niya sa atin yung kanyang laman, yung kanyang mga salita, sa pamagitan ng kanyang laman at dugo. And then John chapter 7 from 39 said about Holy Spirit. If you are true believers, already you receive the Holy Spirit, and the living water will flow from your mind. At pagdating sa 1 Kabanatang 7, talatang 39, tinutukoy niya nga po yung banal na Espiritu Santo, ang sinumang tunay na sumasampalataya ay dadaloy sa kanya yung tubig na nagbibigay buhay. Apostle Pablo said, diba, the rock was Christ. They got living water from the rock in the At naunawaan mismo ni Apostol Pablo na sinasabi niya na yung malaking bato na yon ay kumakatawan mismo kay Jesucristo at sila uminom ng tubig na nanggaling sa That's bato why yun. when Moses struck the rock, the water, living water came out. When Jesus Christ on the cross, He gave to us water on the cross. Iyan ang dahilan kung bakit nang paluin ni Moises ng tungkod yung batong, malaking bato, ay lumabas yung tubig at sa pamagitan ng kamatayan ng ating Panginoong Jesus, ay ibinigay niya sa atin ang kanyang tubig. Yeah, no need others, but just believe. Through your believing, already you have this Holy Spirit. Ibig sabihin, wala tayong ibang anumang gagawin. Sa pamagitan lamang ng ating pananalig, ay matatanggap natin ang banal na Yeah, Espiritu. because at that time, all the Israel people, they drink the water which came out from the rock. Kung paanong nakita natin ang panahong iyon, lahat ng mga salita ay nakainom mismo ng tubig na nanggaling doon sa malaking bato. Yeah, and then after eat the manna and then drink living water, they fight with Amalek tribes. At pagkatapos nga po na iyon, na kumain sila ng manay, nakipaglaban sila doon sa tribo ng Amalesita. Last time I already explained to you, the meaning of the spiritual meaning of the Amalek, it is our body, old man and our body. At sa huling pag-aaral natin, ay naunawaan natin na yung mga Amalesita ay kumakatawan sa ating makasalanang katawan. Yeah, you know, John chapter 8, diba? John chapter 8. Juan, Kabanatang 8. Because one woman caught by the Jewish people, and then they want to kill this woman. John chapter 8. From verse 3. Okay, altogether verse 6. Sa 8, talatay 6. At ito'y kanilang sinabi na siya'y sinusubok upang sa kanya'y may maisumbong sila. Tatapat yumuko si Jesus at sumulat sa kanyang daliri sa lupa. Not only here, diba, verse 8 also, diba, again he stood down and then wrote on the ground. At muli doon sa 8, ganun din, muli siyang yumuko at sumulat ng kanyang daliri sa lupa. And then Jesus said, if you have no sin, okay, you try to stone her. At ang sinabi ng ating Panginoong Jesus, ang sino man sa inyo na walang sala ang unang bumato sa babaeng ito. And then from the old man until the
little one all left from this woman and Jesus Christ because they know they are really sinners. Sinabi doon na mula sa matanda hanggang sa pinakamatanda, ang bata ay umalis ng oras na yon sapagkat alam nilang lahat na sila'y makasalanan. Why this time Jesus Christ bent his body and then try to lie down on the ground? Pero kailangan natin maunawa mabuti, bakit nga po ba yubuko bigla ang ating Panginoong Hesus at sumulat sa pamagitan ng kanyang daliri? What is the spiritual meaning of the ground? It is our body. At ang ibig sabihin po, nung tinatawag na lupa, ay ang ating katawan. Now, Jesus Christ, this spiritual meaning of this one is Jesus Christ wants to write down the word of God on our body. Na ang nais ng Panginoon, yung pagsulat niya doon sa kanyang daliri, doon sa lupa, ibig sabihin, nais niyang ilagay sa ating mga katawan ang kanyang mga salita. Through your physical body, you check, you try to compare with your word of God with your body. Ibig sabihin, sa pamagitan po ng salita ng Diyos, ay kailangan natin maikumpara yung sinasabi ng salita ng Diyos sa mga bagay na ginagawa ng ating katawan. Because all the people, they want to hide it from word of God. Just they want to kill the woman. Sapagkat ang nais nga po ng maraming mga tao noon na itago lamang yung salita ng Diyos at ang hinahangad po nila ibatuhin yung babae. But Jesus said, you came to word of God and check your body, your sin in your body. Pero sinasabi ng ating Panginoon na yon ay lumapit kayo doon sa salita at bumalik sa salita at siyasatin niyo mabuti ang ginagawa ng inyong katawan. That's why when they check their physical body, their old man and physical body, they saw their sin, diba? That's why they cannot stand to. Kaya naman ang siyasatin nila yung kanilang mga katawan sa pamamagitan ng salita ng ating Diyos, nakita nilang sila'y makasalanan at sila'y umalis. It is John chapter 8. Yan po ang binabanggit ng Juan Kabanatang 1. And then John chapter 13, already Jesus Christ eat bread and drink the wine with disciples. At pagdating sa 1 Kabanatang 13, ay kasama niya ang kanyang mga alagad ng ating Panginoong Hesus na kumain ng tinapay at uminom ng sawa. It's just first church in the world, Jesus and his disciples. At masasabi natin na ito po yung unang iglesia sa sanlibutan, si Jesus at ang kanyang mga alagad. Israel people also same, diba? They came up by the blood of Jesus Christ. They say by the blood of Jesus Christ. Na kung paanong silang lahat ay naligtas sa pamagitan ng dugo ni Hesus Kristo. And through water baptism, they united with Jesus Christ. At sa pamagitan ng bautismo sa tubig, sila po'y naging kaisa ni Hesus Kristo. And then they eat manna with Jesus Christ. At sila'y kumain ng mana at ito'y si Hesus Kristo. And they drink living water, receive the Holy Spirit. At sila'y uminom ng tubig mula sa malaking bato at ito yung pagtanggap ng banal na Espiritu. After eat manna and then drink living water, they can see their old and sinful body. At pagkatapos nilang kumain ng tinapay at uminom ng saray, nakita nila yung kasalanan sa kanilang katawan. After overcome their old man sinful body, God let them build God's temple in the desert. At matapos po nilang mapagtagumpayan yung kanilang lumang pagkatao, ay niyaan sila ng Diyos na makapagtayo ng templo sa... Why? What purpose? For what purpose God saved Israel people and then let them stay in the desert? Why? At ano ang dahilan kung bakit iniligtas ng Diyos sa mga salita at ipinadala sila at nanatili sa ilang? Only one to build God's tabernacle in the desert. Sa isang kadahilanan lamang upang maitayo nila yung tabernakulo ng Panginoon. It is Emmanuel, God is us forever through His temple. At yun po yung tinatawag na Emmanuel, na ang Diyos ay isa sa atin sa pamagitan ng kanyang templo. It was final God's will in the desert. At masasabi natin ito yung tunay na kalooban ng Diyos doon sa ilang. Just only one reason God saved Israel people from Egypt. It is He want to build His temple in Israel. At isa lamang ang dahilan kung bakit iniligtas ng Diyos sa mga salita mula doon sa Ehipto ay upang maitayo niya ang kanyang templo sa ilang. Because only God can stay in the most holy place in the tabernacle, in the temple. Sapagkat ang Diyos ay pwede lamang manatili doon sa dakong kabanal-bananan ng templo. That's why first time they build God's temple and then stay every side 3 tribes. Kaya naman, yun na yung pagkakataon na kung saan hinayaan ng Diyos na manatili siya doon sa tabernakulo at ang bawat tribo ay nandoon tatlo-tatlo sa bawat bahagi. And then when this God's tent tabernacle move, they also move.
Kaya naman kapag ka umalis din yung tinatawag na ulap doon sa ibabaw ng tabernakulo, sila rin ay kailangan This umalis. temple stop, also they stop. At kapag ka tumigil yung ulap na yon, kailangan din nilang tumigil. Yeah. But that's why we can understand Moshe, he was the one witness of God. Kaya nga po masasabi natin na si Moises ay may bibilang natin isa sa mga saksi ng Panginoon. Yeah, you know, we need to witness of God into the God's kingdom. Bawat sa po sa atin ay nangangailangan ng dalawang saksi upang tayo makapasok sa kanyang kaharian. First, we need Moshe, diba? Moshe, witness of God, Moshe. Una, ang kailangan natin ay ang kanyang saksi na si Moises. Next, we need Joshua, who Jesus Christ, to into the God's kingdom. At ang susunod naman ay kailangan natin yung si Josue para makapasok doon sa kanyang kaharian. That's why I want to talk to you, Revelation chapter 11, to witness there Moshe and Joshua. Kaya nga po masasabi natin at may bibilang natin yung dalawang saksi na tinuturing doon sa pahayag kabanatang 11 ay si Moises at si Josue. Yeah, spiritual meaning of this Moshe and Joshua means those who are become holy place, those who are stay in the holy place, and those who are stay in the most holy place. At ang ibig sabihin po noong espiritual na ibig sabihin ni Josue at ni Moises ay yung mga mananampalatayang nanatili sa dakong banal at sa dakong kabanal-banalan. In the desert, they stay in the desert 40 years. It was church, body of Christ church. Sila po'y nanatili ng 40 taon doon sa ilang at may tuturing natin silang iglesia o katawan ni Kristo. It was, okay, let's see, Acts chapter 7, Gawa, kabanatang 7, 36 hanggang 38. 36 hanggang 37. Pinagdugutan sila ng taong ito pagkagawa ng mga kababalagan at mga tanda sa Ehipto at sa dagat na pula at sa ilang sa loob ng 40 taon. Ito'y yaong si Moises na nagsabi sa anak ni Israel, palilitawin ng Diyos ang iyong mga propeta na gaya ko mula sa iyong mga kapatid. Yeah, 36 hanggang 38. At iyong naroon sa iglesia sa ilang ay kasama ng mga anghel na nagsalita sa kanya sa bundok ng Sinai at kasama ng ating mga magulang at siyang nagsitanggap ng mga aral na buhay upang ibigay sa atin. Yeah, verse 38 said, but this is he who was in the congregation, in the wilderness, means church, church. Kaya nga po sinabi doon sa 38, ito yaong naroon sa iglesia sa ilang. That's why verse 36, Moshe, through Moshe, God brought them out in the desert. Sa 36 ay sa pamamagitan ni Moises, sila'y nailabas mula sa Ehipto at dinala sa ilang. And then he has shown wonders and signs in the land of Egypt and the Red Sea and then also wilderness. Kaya naman pinalitaw ng Panginoon ang mga tanda at kababalagan sa kanya hindi lamang sa Ehipto kundi sa dagat na pula. And the verse 37, God said, your God will raise up for you a prophet like from your brother. At sa 37, palilitawin ng Diyos sa inyo ang isang propeta na gaya ko. And Moses said, God will time come, God will raise from one prophet, like as me. Kaya nga po sinabi ni Moises na darating ang araw na palilitawan ko ang isang propetang katulad ko. Who's he? Of course, Joshua, Jesus Christ, also Jesus Christ. At nasasabi natin na ito'y katulad ni Josue, ni Jesu Cristo. And then, it is important, already I told you, God wants to build His church, the tabernacle in the desert. Kaya nga po isang layunin lamang ang ninanais ng Panginoon ay magtayo siya ng kanyang templo doon sa ilang. And then verse 38, that's why this is who was in the congregation in the wilderness, and spoke them in the mountains. Kaya naman sa 28 binanggit, ito yaong naroon sa iglesia sa ilang nakasama ng mga anghel na nagsalita sa kanya sa bundok ng Sinai. And then also they distribute the oracles to give to us, give them the word of God. Na sila'y nagsitanggap ng mga aral na buhay upang ibigay sa atin. This Stephen, disciple of Jesus Christ, Stephen, he understand about two witnesses. Ibig sabihin, maging ang mga lagad ng ating Yesu Cristo ay naunawaan mabuti yung dalawang saksi. Yeah, first, we need Moshe's faith.
Moses' life. Ibig sabihin, ang unang kailangan natin ay yung tinatawag na pananampalataya ni Moises o yung daloy ng dugo ni Moises. What is Moses' faith? Saved by the blood of Jesus Christ first, and then accept water baptism, and then unite with Jesus Christ. At ano yung pananampalataya ni Moises? Una, na siya ay naligtas sa pamagitan ng biyaya ng ating Panginoong Jesus, at siya ay nabautismuhan, at siya ay nakiisa kay Kristo. And then in the next step, we have to eat the word of God as a spirit and life. At ang susunod naman ay kumain tayo dapat ng salita ng Diyos bilang ating spirito at buhay. But you see today, almost churches, they are not saying about the truth word of God. Pero karamihan ng iglesia ngayon ay hindi na po binabanggit ang katotohanan o salita ng Diyos. Even the pastor, they are not saying, let's obey the word of God. They are not saying. Kaya nga po kahit mga pastora, hindi na po nila binabanggit na sundin natin ang salita ng Diyos. You try to hearing other pastors' message. You cannot hearing about the truth. Kaya nga po kapag tayo po'y nakarinig ng mga mensahe ng ibang mga pastor, hindi po natin maririnig ang tungkol sa katotohanan. Also, they are not saying about Holy Spirit. They have no mind of the Holy Spirit. At hindi po nila ninanais na pangunahan sila ng banal na spirito. Let's check ourselves. Do you eat the word of God as a spirit and life? Kaya naman kailangan natin suriin natin mga sarili. Kinakain ba natin ng salita ng Diyos bilang ating spirito at buhay? Now, this says about holy place, but not most holy place until holy place. Pero tandaan natin, ang binabanggit pa lamang ngayon ay ang banal na dako at hindi pa ang dakong kabanal-banalan. If you are in the most holy place, only holy place, you will accept the Logos, Word of God, and eating and obey. Sapagkat alam natin na kung tayo nananatili pa lamang, mananatili na tayo doon sa dakong banal, kakainin natin yung Logos o mananatili tayo sa salita ng Diyos. And then, if really you believe, already you have the Holy Spirit and Jesus Christ, and then try to obey, follow Him. At kung tunay na tayo nananalig sa Kanya doon sa salita ng Diyos, tunay tayong mga kapuspos ng banal na spirito at tayo po'y susunod sa Kanya. But you see, today, even though our church, many our church, they have interest in the world, not body of Christ. Pero sa kasalukuyan, alam naman natin ang lahat ng iglesia, maging ang mga miyembro ng ating iglesia, ay lagi mas nakatuon po sa sanlibutan kaysa sa salita ng Diyos. Really, we have to make a true body of Christ, true church. Pero ang kailangan po natin ay manatili tayong bilang katawan ni Kristo, bilang iglesia. Yeah, you see, now, like it's only, I think, mga 30 members join to our prayer meeting, and then especially this evening prayer meeting. At tingnan po natin, nakakaunti lamang tayong dumadalo sa ating panalangin, maaring o kulang 30 sa ating araw ng You panalangin. see, tonight, there's heavy rain, but thanks God because you are now still here. Pero nagpapasalamat tayo sa Diyos sapagkat sa kabila po ng malakas na ulan ay narito tayo ngayon sa loob ng iglesia. Yeah, because this time you want to hearing word of God and pray. Sapagkat ang hinahangad po natin ay makapakinig ng salita ng Diyos at Yeah, makapanalangin. because already you have Jesus Christ and you want to lead by the Holy Spirit. At naniniwala kong taglay niyo si Jesucristo at gusto niyong pangunahan kayo ng banal na Espiritu. But problem is other church members, they have no mind about word of God and Holy Spirit. Pero ang nagiging problema, ibang mga miyembro natin sapagkat hindi sila interesado sa banal na Espiritu Santo at sa salita ng Diyos. Do not judge other members. It is our problem, our fault. Maaring hindi naman po natin nahatulan sila, pero ang nangyayari sa kanila maaring problema natin. That's why from now on, you have to make it true body of Christ. Kaya naman, simula ngayon ay kailangan tayong makagawa ng isang tunay na katawan ni Kristo. We have to go to other church members and then make a strongly making fellowship in Jesus Christ. At ang kailangan natin gawin ay puntahan sila at gawin nating magkaroon sila ng isang matatag na pagkakaisa o pakikisa kay Jesucristo. That's why I want to talk to all the church members, especially church workers. You have to make on your, like as members, cell group. Kaya nga po ang mga manggagawa ay kailangan magkaroon po ng tinatawag na sarili nilang mga miyembro sa kanilang mga grupo. Yeah, you see in the desert, Israel 12 tribes, they with God's temple, all the side of the God's temple. Kung paano nga po sa ilang, nakita natin yan na yung 12 tribo ay magkakapangkat na magkakasama. Yeah, but you see now, some our church workers and members, you are now in the God's temple. Only you are God's temple.
Pero kung titingnan natin sa ating iglesia, tayo po lang ang naibibilang ngayon na templo ng Yeah. Diyos. But problem is most of our church members, they are not in the God's temple. Pero karamihan ng ating mga membro hindi na nanatili bilang templo ng Diyos. Yeah. If you want to make true God's temple in our church, we have to go. You have to go to other church members. At kung gusto natin talagang makabuo ng tunay na templo ng Diyos, puntahan natin yung ating mga miyembro. Yeah, because our church members also want to be saved and want to be true body of Christ. Sapagkat alam natin ang ating mga miyembro ay gusto rin maligtas at maging katawan ni Kristo. But problem is all the time, workers together, only just workers together, fellowship. Other members cannot join to work. Pero ang nagiging problema nga po ngayon, manggagawa lang ang magkakasama, kapwa manggagawa. All the workers, we have to be churchy. One by one, workers, we have to be churchy with your cell group. Pero ang kailangan ngayon, ang bawat manggagawa ay magkaroon ng sari-sariling mga grupo. And then, if you can, every day, you have to make fellowship with your members. At kung kakayanin, kung araw-araw, pwede natin silang puntahan para po magkaroon tayo ng pagkikipagkaisa sa kanila. At that time, other members also, they have same mind with you. And then, they can come to nearly body of Christ church. At pagkatapos noon, kung ano ang nararanasan ninyo, bilang kaisipan ninyo, ay ganun din ang mararanasan ng inyong Yeah, mga you have to make a schedule. The woman's cell group, men's cell group, you have to separate. And then you have to make own cell group meetings. At magkakaroon nga po ng tinatawag na paghihiwalay ng mga grupo ng mga lalaki o grupo ng mga kababaihan at pwede rin pagsamahin sa And isang then, araw. if you can, every day, be together, 2 or 3, your members, with your members, be together and reading Bible and prayer. It is really fellowship through body of At Christ. pwede rin gawin yun ng bawat isa na may mga kagrupo na manalangin at magbasa ng salita ng Diyos araw-araw. Yeah, together, reading Bible, and Magkakasama. prayer, and let the other members stay in the holy place. Magbasa ng Biblia at manalangin at manatili sila doon sa dakong banal. Only for the one reason, God saved Israel people and let them stay in the desert. Ibig sabihin, isa lang ang dahilan kung bakit iniligtas ng Diyos ang salita at manatili sa ilang. Yeah, through 40 years, God trained Israel people as a true body of Christ. At sa loob ng 40 taon ay sila'y hinanay bilang maging katawan ni Yeah, Kristo. usually first time when they came up from Egypt, they nearly complained to God for food and others also. Kaya nga po sa unang pagkakataon, nagkaroon sila ng tinatawag na pagrereklamo laban sa Diyos katulad ng pagkain. Yeah, but thanks God because God gave them manna and then also water, even though dress and until sand. Pero salamat sa Diyos sapagkat binigyan sila ng Diyos ng mana, ng iinumin at maging kanilang darangtin at mga kasuotan pangyapak. Yeah, but when they stay together, there's something problem, the quarrel. That's why God give to them the law. Pero kahit na po sila magkakasama, ay nagkaroon sila ng problema, kaya naman ibinigay ng Diyos sa kanila ang kautusan. Yeah, because there are so many members, there are so many groups. That's why God give to them the law as a rule, diba? Rule. At dahil nga po sobra sila, true body of Christ. sila po sobrang dami, kaya naman ibinigay sa kanila yung kautusan na yon bilang panuntunan nila. Okay, one more time, I want to demand to you. In the last day, God will measure only holy place and those who are staying in the holy place and most holy place and those who are staying in most holy place. Sa gabi ito, nais ko maunawaan natin ang naging mensahe natin na sa huling araw, ang tanging susukatin lamang ng Diyos ay mga naroon sa dakong banal at dakong kabanal-banalan. Yeah, who's the stay in holy place? They are belong to Moses. Those who they are belong to Moses. Yung nananatili sa dakong banal ay yung mga nakasama po ni Moises. Yes. With Moses, they saved from Egypt by the blood of Jesus Christ. Sila po yung mga nakasama na naligtas sa pamamagitan ng dugo ni Yesu And Cristo. then nearly they united Jesus Christ through water baptism, become one with Jesus At Christ. sila po yung nakisa sa ating Panginoong Yesus sa pamagitan ng bautismo at nakisa kay And Yesu then Cristo. every day they eat manna, diba? Every day they eat word of God, word of Christ. Na araw-araw sila'y kumakain ng mana o ng salita ng Diyos o salita ni Kristo. Every day they drink living water that came from the rock. Every day eat the Holy Spirit. Na araw-araw na sila'y nagsisiinom doon sa tubig na nanggagaling doon sa malaking bato at nanarasan nila araw-araw ang banal na And then Espiritu. time to time, when they saw their old man and the simple body, they fighting and overcome by the God, by the Moshe God.
At sa araw-araw nga po ay nakikita nila yung kahinaan ng kanilang mga lumang pagkatao at sila ay nakikipaglaban na araw-araw sa pamamagitan ng Diyos ni Moises. And then finally, they can stay in the God's tabernacle with all the members. At sa kahuli-hulihan, sila ay nanatili doon sa tabernakulo kasama ng kanilang mga miyembro. This is congregation, Church of God in the desert. One church. At binanggit nga po sa atin kanina sa Gawa, Kabanatang 7, na ito po yung tinatawag na iglesia niya doon sa ilang. They eat one food, they drink one water. Isa lang pagkain ang kanilang kinain at isang inumin lamang ang kanilang ininom. Yeah, they stay same place with God in the God's temple. At sila ay nanatili sa isang lugar kasama ng Diyos sa templo. And then they move all the time by the Holy Spirit, by the tabernacle. At sila po ay laging gumagawa at kumikilos sa pamutulong at pangunguna ng banal na Espiritu. Yeah, this kind of believers in the last day will be saved. At ito yung tunay na mananampalatayang maliligtas sa huling araw. Yeah, but we need one more witness. Joshua, who Jesus Christ. Pero nangangailangan din po tayo ng isa pang saksi at ito po ay si Josue o si Jesus Cristo. Acts chapter 7, 44-45. Gawa 7, 44 at 45. Sumaating mga magulang sa ilangang tabernakulo ng patotoo, ayon sa itinakda ng mga nagsalita kay Moises, at kanyang gawin yaon alinsunod sa anyong kanyang nakita, na yaoy binasok din ng ating mga magulang sa kapanahunang ukol na kasama ni Josue, nang sila'y magsipasok na inaarik ng mga bansa na pinalayas ng Diyos sa harapan ng ating mga magulang hanggang sa mga araw ni David. Final place of the Israel, that is Canaan, the land of Canaan, promised land. At alam natin na yung tinatawag na lugar na yon na katapusan na yung Kanaan. Yeah, that's why verse 44, diba, the purpose of God of Israel, our father had the tabernacle of witness in the wilderness. At doon sa 44, ang tunay na layunin ng Diyos ng kanyang mga magulang na ito ay daling sa tabernakulo sa ilang. And then how about finally verse 45 also brought with Joshua into the land of the Canaan, diba? Canaan. At pagdating doon sa 45, ipinasok naman sila ni Josue doon sa Kanaan sa huling kapanahon. Who's Joshua? Same name, Jesus. At alam natin, ang ibig sabihin ng pangalang Josue Yeshua, ay Jesus, katulad din ng pangalang Jesus. Yeshua, Jesus, same. Pareho lang po yun. Yeah. That's why thanks God because after Moshe second leader, Joshua become second leader and into the Canaan. Kaya nga po nagpapasalamat tayo na sa pamamagitan po ng ikalawang namumuno sa mga salita at yun ay si Josue, siya po ang namuno sa kanila patungo sa And Kanaan. then Zechariah chapter 4, one of most high priest name was Joshua, Jesus. Na kung saan doon sa Zechariah, Kabanatang 4, ay itinuturing yung pinakadakilang saserdote na si Josue o si Hesus Kristo. Thanks God because God sent to us our Lord Jesus Christ. At nagpapasalamat tayo sa pagkat ipinadala ng Diyos sa atin ang ating Panginoong Hesus Kristo. That's why in Jesus Christ, through Jesus Christ, we can into the most holy place. Kaya nga po sa pamamagitan ng Hesus Kristo ay makapasok tayo sa dakong kabanal-banalan. That's why Jesus said, I am the way, because He opened the way into the most holy Yan ang dahilan kung bakit sinabi ni Jesus na akong daan sapagkat siya ang nagbukas ng daan sa atin para sa kanyang kalangitan. You know, what's the spiritual meaning of the Canaan? You know what's the meaning? Alam niyo po ba ang spiritual na ibig sabihin ng Kanaan? The spiritual meaning of the Canaan, that is devil's place. Devil's kingdom, like devil's kingdom. At alam niyo po ba na yung Kanaan ay masasabi nating kaharian ng Diablo? That's why Bible said in the last time, like as Genesis, Revelation chapter 2 and 3, in the book of the Revelation said, overcome, those who overcome into the most holy place. Yan ang dahilan kung bakit sinasabi doon sa pahayag Kabanatang 2 at Kabanatang 3 na lahat ng iglesia ay kailangan maging matagumpay upang makarating doon sa dakong kabanal-banalan. When Adam and Eve commissioned to God in the Genesis chapter 3, the woman's offspring will come and destroy head of the ass. Kung paanong sinabi doon sa Genesis Kabanatang 3 na yung mula sa binhi ng babae ay lilitaw ang isang dudurog sa ulo ng ahas. Yeah, same. Who is the Egypt? Who is the Babylon? Ham the descendant.
Kaya nga po masasabi po natin, sino ba ang Babylonia? Sino po ba ang Ehipto? Sila po yung mga lahi ni Ham. What is the meaning of the Ham? Some meaning of the Ham is black, diba? Black color. At alam niyo po ba na ibig sabihin ng Ham ay isang maitim na mukha? Who is the ancestor of the Egypt? Gus, diba? Gus. Ham's son Gus. At alam natin na ang lahi po ng Ehipto ay galing po sa kanyang ninunong si Cus. What's the meaning of the Gus? Black, also black man. At alam niyo po ba, yung Cus, ang ibig sabihin po din ay maitim na tao. Because God blessed Sem and Yabed, and then God said to God caused the Ham's descendants. Sapagkat alam natin na pinagpalaan ng Diyos si Ham at saka si Japet dahil sa kanilang ginawang pagsunod. Okay, we have to check ourselves in this last time. Kaya nga, ang pinakamahalaga ngayon ay kailangan siyasatin natin ang ating mga sarili sa huling araw na ito. We have to be two witnesses. Na kailangan tayo maibilang doon sa dalawang saksi. We can be two witnesses of Jesus At pwede Christ. naman talaga tayo maging saksi ng ating Panginoong Jesucristo. But if you want to be witness of Jesus Christ, first, you have to be through body of Christ, God's temple. Pero kung gusto natin maging saksi ng Jesucristo, kailangan muna tayo maging katawan ni Kristo. And then in the next step, you have to overcome the devil's power, devil's nation, this kingdom. At ang pangalawa ay kailangan nating mapagtagumpayan yung kapangyarihan ng diablo, kapangyarihan ng kaaway. That's why in the first step, God saved Israel people with Moshe and then build God's tabernacle in the desert. Kaya naman, pinangunahan ng Diyos ang kanyang bayan sa pamagitan ni Moises upang magtayo ng kanyang tabernakulo sa ilang. And then during 40 years, God make a true body of Christ. At sa loob ng 40 taon, siya po'y nagtatag ng isang tunay na katawan ni Kristo. God make through His soldiers with 40 years. Sa loob ng 40 taon ay nagtatag siya ng isang mga mabuting kawal. And then these God's soldiers with the ark of the witnesses, ark of the witness, the word of God came into the Canaan and destroyed At everything. itong kawal ng Diyos na ito, sila po yung dalabis mo doon sa kaban ng tipan na pumasok doon sa Kanaan upang sirain ang mga naroon. Only at that time, God said to Israel people, kill from all the men, even the bata, small bata, you must kill all. At iyon yung unang pagkakataon na inutos ng Diyos na kailangan patayin ang lahat ng naninirahan doon mula bata hanggang sa Because pinakamatanda. they are spiritual, they are devils. You have to destroy devil's works. At dahil nga po sila po'y nakabilang sa diablo, kaya naman kailangan sirain ang lahat ng gawa ng diablo. If you are staying in the most holy place, you are nearly overcome yourself, and also you are fighting with the devil and then Kaya naman kung gusto natin talaga at nagdanasa tayo na makasama doon sa dakong kabanal-bananan, kailangan natin mapagtagumpayan ang ating lumang pagkatao at kapangyarihan ng diablo sa ating mga That's why this Revelation chapter 11, two witnesses, they are not only two persons. Kaya nga po masasabi natin na yung dalawang saksi sa pahayag kabanatang 11 ay hindi lamang dalawang katao. These two persons means, number one, those who become true body of Christ, God's tabernacle. Kaya nga po masasabi natin na yung isa sa mga saksi niya, kung gusto mo maging saksi, una ay kailangan maging tunay kang katawan ni Kristo. Number two, they are already overcome oneself and then the devil. They are witnesses. At ang pangalawa, sila po yung mga saksi na naging matagumpay laban sa kanilang lumang pagkatao at laban sa kapangyarihan ng diablo. These two witnesses will be lectured and into the heavenly. At ito yung itong mga dalawang saksi na ito, yung tunay na kakaunin ng Panginoon at dadalhin sa karian ng Panginoon. That's why, and next, you have to be true body of Christ. Kaya nga po, ang una ay kailangan tayo maging tunay na katawan ni Kristo. And then you have to be true witness of Jesus Christ as a true witnesses. At kailangan tayo maging tunay na saksi ng ating Panginoon. First, overcome yourself and destroy devil's works. Kaya nga, kailangan natin na pagtagumpayan ng ating sarili at sirain ang gawa ng diablo. Okay, all together let's pray. Tayo pong lahat ay mananalangin sa Let's oras shout na 3 ito. times. Oh my soul, overcome. All together let's pray. Oh my soul, overcome. At tayo po ay manalangin. Oh my soul, overcome. Oh my soul, overcome. And oh my soul, overcome.
Ama namin Diyos, tunay nga po na kami lahat ay naghahangad na maging saksi, Panginoon, sa huling kapanahunan, maging saksi na maging matagumpay, Panginoon Diyos, upang maging marapat sa ipapapasok sa iyong kaharian, Panginoon God. Tulungan mo kami, Panginoon, kasi lamang namin ititiwala na mabuhay sa araw dito ay maging sangkap maging sangkap kami ng isang katawan, Panginoon God, na tunay na ang sandigan ay ang mga salita mo, Panginoon God. Huwag mo kami pababayaan, Panginoon Diyos, sa matangay ng sanlibutan. Huwag mo nga hayaan ang aming mga puso, Panginoon Diyos, ay mahiwalay sa iyo, Panginoon God. Hayaan mo, Ama, ng lahat ng bagay na gagawin po namin ay pawang maging kadugod-dugod at karapat-dapat sa iyo, sapagkat ang layunin namin ay makasama kami bilang tunay na mga saksi, Panginoon Diyos, ng tunay na layunin na maging sa templo, maging tunay na katawan ni Kristo, ng tanging kinakain ay ang salita ng Diyos, ang iniinom ay ang tubig na nagbibigay buhay at pinangungunahan ng banal na Espiritu. Yan ang aming patuloy na dalangin, Panginoong Diyos. Huwag mo kaming pababayaan, Panginoong God, na manangan sa aming mga sarili. Huwag mo hayaan, Ama, na manangan kami sa sanlibutan. Hayaan mo, Panginoong Diyos, na patuloy naming pagkatiwalaan ka at ikaw lamang ang maghari at gumawa sa buhay ng bawat sa amin. Help us to overcome our own self. Help us to overcome ourselves, O God, and help us overcome the devil, O God, sa buhay ng bawat sa amin. Hayaan mo, Ama, na hindi kami maging makasalibutan. Hayaan mo, Ama, na makasama kami doon sa mga susukatin, paliligtas at makasama sa iyong kaharian, sapagkat yan ang tunay na layunin mo sa amin. Continue, O Lord God, na kami patuloy mo nga po, Ama, na disiplinahin, kami patuloy mong turuan, at patuloy mo kaming bigyan, Panginoong Diyos, na matatag at matibay na pag-asa sa buhay na walang hanggan. Huwag mo kaming pababayaan, Panginoong Diyos. Hayaan mo na ikaw lamang ang maghari, ikaw lamang bumalaw, ikaw lamang ang manguna, Panginoong Diyos. Sa iyo lamang namin itinitiwala ang buhay na ito, Panginoong God. Sa ano mga struggle, sa ano mga bagay na pumibigil sa amin, help us to destroy the works of the devil. Help us to overcome the devil in our lives, O God. Sapagkat yan ang tunay na layunin mo para sa amin. Manggagawa man o miyembro, bata man o matanda, Panginoong Diyos. Hayaan mo, Ama, na makita mo kami na may kapakinabangan bilang isang iglesia, bilang tunay na katawan ni Kristo, bilang sangkap ng katawan ni Kristo. At hayaan mo, Ama, na ikaw lamang ang madagila at ikaw lamang ang lubos na papapurihan sa pamamagitan po ng aming mga buhay nito. Help us, O God, to rely only on your word. At hayaan mo, Panginoong Diyos, na lagi namin taglayin ang iyong mga salita at lagi namin panaligan ang mga salita mo sa aming mga buhay. At huwag mo hayaang manangan kami sa aming mga sariling kakayanan o sa aming mga sariling karunungan. Pagkos ikaw lamang, Panginoong Diyos, ang lubos sa tunay, Panginoong God, na maghari at gumawa sa buhay namin. Salamat po, Ama, tinangkin namin ang katagumpayan. Umaasa kami na tutugunin mo po ang lahat ng aming mga panalangin sa pangalan po ng aming Panginoong Jesus. Amen. All together, Lord's Prayer. Ama namin nasa langit, sambahin nawa ang pangalan mo. Ikaw nawa ang maghari sa amin. Sundin nawa ang iyong kalooban dito sa lupa tulad ng sa langit. Bigyan mo po kami ng pagkain kailangan namin sa araw na ito at patawarin mo po kami sa aming mga kasalanan tulad ng aming pagpapatawad sa mga nagkakasala sa amin at huwag mo kami iharap sa maigpit na pagsubok, kundi ilayo mo po kami sa masama, sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. God bless you all po. See you tomorrow po. Bukas po ay